MTRCB Uncut. Uncut. Nagbabalik po ang MTRCB Uncut sa Radyo Inquirer, 2:36 ng hapon ang ating oras. Balik po tayo sa ating mga talakayan. May katanungan dito, Chair. Oo, Pero Donna. mukhang may kaugnayan sa MMFF ito. No? Ask ko lang po kay Chairman Villarreal kung may update on MMFF. May mga nag-submit na po ba ng entry ahead of deadline? Fanatic po ako ng Filipino movies at kapag December, hindi ko pinalalagpas ang MMFF movies. Andy ng Balagtas, Bulacan. Maraming salamat, Andy. At ako ay natutuwa akong ibalita sa iyo na yung mismong deadline kasi ng ang lumagpas ay yung pagbibigay ng letter of intent. Yan. Subalit hindi na nga naging stricto masyado ang executive committee diyan at naging nagpatuloy pa nga na pagtanggap ng letter of intent. Dahil ngayon ang ating innovation this year is that finished product na ang kumbaga ay tatanggapin at ang deadline po nito ay end of October. End of October. At pag September 30 naman po ang deadline ng pagbibigay ng rushes, dahil yung rushes naman po o yung mga bahagi ng pelikula, yan naman po ay gagamitin para doon sa omnibus na trailer na i-feature lahat ng mga entry na kumbagay napili na 8 entry. Kumbaga lahat tayo po magtutulungan upang walang iwanan. Ika nga, lahat ay dapat ay tulungan upang by way of marketing na kumbaga ay magkaroon ng audience, no? At after October ito, no, October 30, tapos niyan ay pipiliin nga yung 8 at ang innovation pa po natin, ang awards night po natin ay after New Year na po. Papatapusin talaga yung 2 linggo. Na showing. Yes, oo. Around January 7 or 8 thereabouts, doon po yung ating awards night. At kumbaga, I'm just not at liberty to kasi pinapangalagaan rin po namin yung identity. In fact, pag yan po ay hinilera na for purposes of sa selection ng ating board of ng selection committee. Selection committee na po tawag natin diyan. Pareho po sa mga Cannes Festival. Ika nga. At kumbaga by code yung parang sabi ko nga, naku, parang mga sa hukuman yung mga tinatawag nating family courts. Pag family courts, kunyari para hindi yung parang ma-protect yung privacy ng parties lalo ng mga bata, ay code lang ang nakalagay doon sa labas ng hukuman, parang ganyan. At yung ating mga criteria dito ay technical excellence, storytelling. Yung technical excellence, yung storytelling, yung talaga yung kumbaga na tayo ay na-attract doon sa pagpapaabot ng story at mensahe ng pelikula, and then yung craft, no? Universal appeal ay importante dahil kumbaga, let's face it, bakit ang mga Pilipino gustong-gusto nila yung mga Korean telenovela, no? Pati yung mga action na telenovelas. Ako may pinapanood ngayon na sinusubaybayan ko sa TVN, isang Korean channel, Hidden Identity. Talagang parang very fast-paced at ang ganda pati yung characterization, no? At of course yung Filipino values na pinapakita. So Andy, maraming salamat at sana ay talagang maging kumbaga ay historical nga itong susunod na MMFF at groundbreaking. 'Yon. Oo. Ayan, sige po. Balikan po natin yung ating talakayan kaugnay sa matalinong panunood. August 20 naman po, no, yung sa Barangay Santolan sa Pasig City. Yan, oo. At dinaluhan ito ng halos 150 participants at merong mga senior citizen. Kaya dahil yan si board member Mario Hernando, bagamat sabi nga hindi naman mukhang senior citizen yan, pero siya ay kasama ni BM Mara Lanot, siya ay kumbaga co-chair ng Senior Citizens Committee. At yun rin, aming binibigyang halaga, kumbaga ang emphasis ay yung positive
negative na imbis na sabihin na parang yung depiction diyan ng lola masyadong mapang-ape. Hindi naman yan. Oo, pero mas 'di ba mas magandang ma-avoid ito kung ating pinapalagan isang kultura na nagbibigay halaga sa ating mga nakatatanda. At kasama po dito naman sa Barangay Santolan ay yun si board member Jay Revistir, ang isa sa mga kumbagay batikan namin na magaling na mag-lecture, no, si BM Pat Binungkal. Yan, no? At kasama niya kung nandyan si Pat Binungkal, nandyan rin po si ang kumbaga taga-organize usually namin siya ng aming Family and Child Summit, si Ma'am Ces Nubla. At si Kita Kits, ang sikat naming host, at saka siya rin po ay lumabas na sa isang indie film, no, si BM Kits Musngi, no, at isang dalubhasang guro, at si BM Gladys Reyes. At si BM Gladys Reyes naman po ang nag-facilitate ng mini workshop na nagpasaya. Kung si BMJ Revistir ay meron yung tigre, o siguro BM Jackie, describe mo nga kung paano ginagawa usually nito ni BM Gladys yung kanyang mini workshop. Oo, ang isa kong nakita na talagang bilib na bilib akong ginawa ni Gladys sa University of Asia and the Pacific sa mga profesor ng UANP. Iyan, kumbaga nagawa niya yon in the heart of Ortigas. BM Jack, ano nga kung can you say how she does usually it? po ang nangyayari, kunyari kung ano man ang medyo sikat na pelikula at may pinapalabas at may kunyari may mga linya na either ito ay lumabas sa trailer or ito ay talagang natatandaan ng mga tao, yun ang ginagamit niya. And usually may love triangle or love angle ang nangyayari. So pipili siya ng kunyari isang sino ba yung pinakagwapo dito, ganyan, or gwapo, or yung maganda, ganyan. Tapos pagkatapos nun, siya ang magiging either siya yung totoong asawa, ganyan. Ayan, parang ito Tapos, love triangle ito. nakikipag-away. Tapos ang si maganda, lumalabas talaga ang talento ng mga either estudyante o yung mga magulang o kung sino man ang nandun. And doon nga sa University of Asia and the Pacific, yung mga guro ay talagang sumali. Medyo ang galing-galing nila, no? Oo, nagulat ako dahil ang Career. at saka ang stereotype ng UANP medyo class A na class A. Oo. Ang dalubhasa pala sa pananagalog sa Pilipino. Tas alam nila lahat ng mga telenovela, no? Biglang nagulat siguro pati sila Bernie Villegas ay magugulat doon sa mapanood. Dito nakikita natin may mga senior citizen dito, no? Yan. Ito po yung napapanood nyo sa telebisyon. Yan ang napakagaling na magbigay ng talk sa amin, si BM Pat Binungkal. Talagang tingnan niyo, mapapansin niyo, nakikinig talaga sila pag siya ang namimigay pa ng chocolate yan. At saka si Miss Diana nandyan din. Oo, yan. Makikita mo nandyan din Oo, siya. yan. Kasama niya yata yung aming sa review and registration, sila Rex, no? Oo, nandyan. Yan, so ito, bigyan na nabigyan siya ng award, yan, no? Maganda tong kala Mayor Eusebio, napakagandang lugar Yung ito. lugar, opo. Oo. Actually, yung Barangay Santolan, yan ay malapit yan sa Evangelista Street, dun sa may De La Paz. At kami actually ni Gladys, yung aming mga bahay dito sa Metro Manila, yan, malapit yan sa Santa Lucia Mall. Ayan. Oo. Dyan sa may area na yan. Yan, area na yon. So, At, ito pala, no? Meron pang kasama pala sila dito, si Direk Niel de Mesa, isang stage and indie film director na kumbaga ay nag-observe rin doon. Nagpapasalamat kami kay Direk Niel sa kanyang pagdalo. At ito ay talagang prueba, no, na kumbaga ay pwedeng pagtulungan ng iba't ibang mga sektor ang tinatawag nating matalinong panonood. Yun. Ayan, dadako na po tayo naman sa ating previewhan segment. Ngayon, 2:45 ng hapon ang ating oras. Napakadami naman, no? Oo.
Punong-puno. Oo, ang request ko na talakayin nila BM Mario itong sausage party pag ano kasi ito naging very controversial. Ayan. Nireview mo ba yun? Hindi ako kasali. Pero narinig mo yung mga kinukwento nila. Oo, nila BM Joe. Okay. Ayan. Yung Kasali ka. hindi rin ako kasali. Pero kinukwento ko, nandun ako sa kabilang kwarto, nagre-review, no? Pero medyo very sensitive. Mm-mm. Pang R18 raw talaga. Tapos, Cartoon. yeah, animation siya. Tapos, parang may setting pa sa grocery. Tapos, madaming ginagawa ang mga produkto na makikita sa grocery. Hindi ang mga tao. Kunyari, yung mga tao may sexual act. Ito ay nangyayari naman dun sa mga produkto Products. ng grocery. Kaya, kunyari, yung mga sausage, yung mga ganyan. Kaya Yan. pala yun ang Oo. title. ano? Dahil alam mo doon na noong may isang nangyari dito sa Estados Unidos ay may trailer ang Sausage Party. Yung trailer na yon siguro plinay sa isang movie house na kung saan ang main feature ay ang Finding Dory. Ay, pambatang pambata. Oo, kala siguro ng projectionist doon, yung nagpe-play na cartoon rin to. Kasi Nakakatawa nga na. sausage lang, Oo, kasi may mga nagsasalita ring patatas eh. Oo. Ganun rin naman doon sa dati sa Toy Story. Oo. Merong May patatas din na nagsasalita. nagsasalita. Pero dito, halimbawa, wala muna tayo doon sa sexual. Yung pag-torture ng patatas, no? Yung patatas, syempre siya ay binili na siya mula sa supermarket o sa grocery, ay nandun na siya sa may lababo at siya hihiwain. At very graphic yung nanonood pa yung ibang kapwa patatas at kapwa gulay at yung mga Habang hotdog. nangyayari yun. Oo. At unti-unti siyang pinapatay. Oo, yung patatas pa lang yun At wala pa yung love affair ng mga sausage doon sa mga bun. Yan pa lang isang pwedeng gawing example. Oo. Kasi pag nagle-lecture at nagtatanong na ang mga cartoon, akala nila automatically Totoo. pag cartoon or animated film, pambata. Hindi. Hindi. Itong isang example na hindi talaga pambata, pang-adult. Tema. In fact, nagulat ako na R18. Ang expectation ko yan ay R16 lang yan. Pero 18 talaga. 18 talaga, no? Oo. At kahit sa ano. So, bigyan natin kila BM Jackie. Mag-umpisa sila doon sa Blue Gold. Yan. Uy, Cebu International Film Festival pala yan. No? Yes, Yan. Blue Gold American Jeans. Ito ay nabigyan ng PG. It's about yung America's history and passion for blue jeans. Tapos ang Zero naman binigyan na ng PG also from the Cebu International Documentary Film Festival. May mga wala naman objectionable scenes. Pero may yung theme ay subject matters like death of a loved one, life after death, forgiveness, redemption. Ayan. And then, galing rin po sa Cebu International Docu-Film Fest, yung Letargo. Ito ay R16 naman dahil sa physical and sexual intimacy and alternative relationships. Ayan. So, hindi naman ito suitable for below 16. Tapos, yung R18 nga, yung Sausage Party. Yung iba naman ay R13 like Amityville Theater. May mga, syempre, horror yan. Ang Mulat, Mulat. Mulat. Ginawa mong parang simulan. yan. Mulat, di ba? Oo. Mulat. Mulat. Mm. Okay, Mulat. R13 rin po ito. And, ano pa, Time Takedown is also R13 due to bloody violence, profane language. And then, meron pang R18, Mapaglarong Puso. Yan, Ito no? ay isang indie film. Yan. And oo. nagdedepict ng mga sexual activities. BM Jackie, siguro pag kunin ko na yung pagkakataon na yung mga indie film, meron po tayong binibigay dyan sa mga qualified na indie films, no? Na kung meron po tayong ang budget po nyo ay below 3 million at merong recommendation or certification from a
reputable institution like the UP Film Center or universities or colleges who are into the arts like the Ateneo de Manila, De La Salle University, College of St. Benilde, or let's say naging party dito ang may recommendation from the Film Development Council or the CCP. Nagbibigay po kami ng 70% discount doon sa review fee. Ang aming inaaral po ngayon ay ang posibilidad at ang namamahala dito ay ang committee chair ay si Chair Direct Joey Romero, no? At pinag-aaralan naman kung yung mga restored classics po ay pwede natin ring bigyan ng kaukulang discount Diskwento. doon sa kanilang review fee because dahil siguro sa kanilang naturalesa na naging iba yung audience na ngayon, hindi ibig sabihin na naging box office hit dati ay ma-assure na makakabawi sa box office ngayon. Pero napaka-importanting mga pelikula ito at kumbagay parang maliit na recognition na ibibigay ng MTRCB doon sa mga nagbigay talaga ng oras ng konting yaman upang ma-restore yung mga pelikula. So pinag-aaralan namin ngayon. Sabay na rin na pinag-aaralan po natin ngayon at nagkaroon na po ng mga konsultasyon pero madami pa pong trabaho. Binigyan ho tayo ng 120 days since its publication ng closed captioning law na babalangkas ang MTRCB po nakalagay po sa batas ng RA 10905, the Closed Captioning Broadcast Law of the Philippines, na ang MTRCB po ang babalangkas in consultation with the National Telecommunications Commission and such other concerned entities ng implementing rules and regulations for tinatawag po nating closed captioning as a form of subtitling but level up. Minsan makikita nyo objects or glass crashing, music playing, mga ganyan. Mini-mirror as it were yung sound, no? So, eto napakarami pala, no? Yung may mga horror tayo. Oh, next page, nga, yung Sully. Maganda to, BM Jackie. Yung kay Tom Hanks yata ito, no? Yung pag-crash sa Hudson River. Oh yes, Yan. yan naman ay pwedeng panoorin ng lahat basta may kasamang at least 18-year-old. Ito ay nabigyan na ng PG. Yan. Then of course, yes. Ito namang Bridget Jones' Baby ay nagkaroon ng R13. Ito yung ikatlo sa series ng si Renee Zellweger. Big hit to sa America yung first one and maybe second one kaya may third. Medyo natagalan, Mario. Natagalan. No? Oo. Kasi nagpaiba pa ng mukha si Renee eh. Pero dito, habang pinapanood mo, manunumbalik na uli yung dating image niya. Kasi siguro yung expression ng mukha, iniba lang yung mukha mo. Halimbawa, inalis yung eye bags mo o ilong mo medyo iniba. Dito, sa unang tingin, parang nga hindi siya. Pero habang tumatagal, bumabalik na yung dati niyang itsura. Ganun pala yun. Ito para sa mga dermatologist na plastic surgeons. Pero maganda yung pelikula. Meron pang appearance at kanta dito yung sikat na si Ed Sheeran. Pero kaya naman naging R13 ay dahil ang pinakatema nito ay love triangle. Si Bridget Jones, kaya Baby, nabuntis siya, pero hindi niya alam kung sino sa dalawa ang ama. Ang isa ron ay yung si Colin Firth nga yung dati ng boyfriend na may asawa pero magdi-divorce na. Yung isa naman, yung American na si yung dating Baguette star nun eh. Anyway, yun ang isang lalaki. Ang umpisa kasi yung si Hugh Grant, dito siya dati, di ba? May memorial service for him. May retrato lang niya. Pinatay na si Hugh Grant pala dito. No, pero may surprise sa huli. Ganon. Which I'm not going to reveal. Yeah. Maganda yung pelikula. So, yung ganito, no, yung pagkakaroon ng R13, minsan sinasabi, uy, sobra naman in R13 pero wala namang paghuhubad or anything. Minsan yung tema talaga na ang tanong is, yung may aspeto ba doon sa pelikula or sa pelikula na umuudyok kumbaga begging for an explanation sa mga bata na at yun ang rule of thumb at the very least, no, for example yung Sully PG, so therefore
anyone yung if you're below 13, then you should be accompanied by an adult, because the thing there is that yung mismong depiction ng magpe-plane crash can be, and the more artistically siguro kumbaga and technically competent yung pelikula, the more magre-red alert kami kasi kapani-paniwala no. So yun, dapat may but dito, for example, nabanggit ni BM Mario, hindi niya alam kung sino yung ama. So syempre kailangan may twist ba ng humor yan, etc. Kasi siguro naman dapat alam ng isang babae kung sino yung ama, no? Meron din naman eksenang yung love scene, although sandali lang. Pero medyo yung maguguluhan pa rin ng mga bata dahil ganun pala yun, after yung love na yun, siya yung nagdalang tao. Yun ang... Yan, yung mga ganun. No? Kasi yun yung limitations ng hindi naman tayo gumagawa ng mini-series Yan, ganun. So, pag yung it's understood, yung pag-shift. That's why, ngayong umaga lang, linecturean ako ng anak ko tungkol sa editing of comedy films. Ano sinabi niya? Oo. Lecturean ka? Oo, linecturean kasi may isang magaling na writer na Edgar Rice, something like that ang pangalan. British siya. Sabi niya, may dearth ngayon ng very effective comedy films. Pero yung Shaun of the Dead, Hot Fuzz, and then World's End, yun ay yun ang classics of recent memory. Dahil kumbaga minsan tinatamad na yung mga ang kanilang ginagawa, ang comedy ay puro satsat na lang. Pero gusto nilang ibalik na pati vision, pati action, ganyan. No? Parang hindi na uso ngayon yung subtlety. Kailangan in your face lahat ng comedy ngayon. Oo, yun nga. Nung araw may mga British yung mga carry on baka hindi na pwede. Yun yung Shaun of the Dead, which was many years ago, ganon. So, parang yung pagpapahiwatig, halimbawa, na parating na yung mga zombie, ang unang part ng film na yon ay nanonood ng balita yung bidang lalaki, tapos yun visuals ang paiba-iba, may emergency pero may kengkoy pa rin pumapasok, ganyan. Pero ngayon nagiging in your face, raucous masyado yung at sabi nga ay nagkakatamaran na doon sa artistry na ika nga ng pagdala pero ng mga comedy. bata ngayon napansin ko gusto nila mga zombie movies. Oo. Parang natatawa rin sila na Yes, natatakot. Hindi lang yung mga bata, pati yung chairman natin. Ay, yun naman, Sobrang favorite ng horror movies. Favorite, zombie horror yan. Yan. Yung zombie kasi, meron ring stylized horror. Kung may stylized sex na tinatawag, stylized horror. So, ito sa Bridget Jones, ang final point ko dito, is halimbawa, nabanggit ni BM Mario na merong may magde-divorce na si Colin Firth. Kailangan may pagpapaliwanag na sa Pilipinas, sa ating saligang batas, ina-uphold ang family at sa family code natin na essentially ika nga ay ang marriage is an indissoluble social institution at wala yan sa atin. Wala tayong divorce. Oo, yun. Baka mamaya, yan ang sabihin, i-quote ang because of Bridget Jones' baby, there should be divorce, no? Yung mga ganon. Now, ito, napakagandang, pero baka bias ako, no? Godzilla Resurgence. Yan. Godzilla. Ngayon dito, PG na napanood ko to, ang appeal nito, ito si I will ask BM Mario to wear the Manunuri's hat and not the MTRCB's hat. Kasi ito, ang napansin ko, ang appeal niya sa akin, parang yung mga Mothra dati, yung mga 1950s, 60s na mga Japanese na mga monster movies na syempre hindi pa naman masyado yung CGI, hindi masyadong gumagalaw. Yung crude yung hand niya buong all throughout Special movie. Saka yung leeg niya hindi gumagalaw napaka-stiff. Naka-stiff. Parang nung balita ko meron pelikula Tokyo 1960 Japanese film pero pinalabas dito ganyan-ganyan na ang bagal nung galaw. Nung monster. Mm. Na parang hindi kagaya ngayon yung mga Jurassic talagang gumagalawang buntot. Ibang-iba na. Ito ang gumalaw lang buntot, pero nag-travel siya kasi nanggaling pa sa another part of Japan papuntang Tokyo. Tapos, sabi ko kay BM, hindi gumagalaw yata yung kamay. Pero sabi ni BM Mario, baka ang gustong i-achieve yung effect nung 50s kasi yung mga sila Gamera, yung kalaban ni Godzilla dati, or si Merodano lumilipad naman yun. At saka si Mothra, Mothra.
Nabutan mo ba yan na si Motra, no? Yan yan. So ano masasabi mo dito, Mario, na yung ano nakalagay si Father Nick Cruz pang nag-review nito, no? It's rated PG for children to understand the discussions of officials. Kasi dito nagkaroon ng international crisis in effect na national and both kasi Hindi nila alam kasi kung si Godzilla ba ay Godzilla. papatayin, ide-delay nila yung action nila, or Ah. huhulihin, which is impossible. yun ang laki. Si Mario kasama dun sa committee, no? Yan, kasi ang nangyari ay may mga iba't ibang world leaders at isang tanong, tatawagan ba natin ng Estados Unidos para dito? Yan yung mga ganyan kasi gagamitan ng mga Pero jet. actually, masatsat yung movie. Kaya iba ng mga bata, baka antukin lang sila. Antukin. Oo. Dapat Mainip tinawag ang na mga lang si bata. Presidente Duterte. Baka nasagot agad, no? Nasagot agad. Kung anong gagawin kay Godzilla. Kasi kay Godzilla, ganito rin, yung maraming satsat na yon, parehong-pareho yung pag nagsaslice yung ating pag manonood ka ng manga anime noon, yung kahit sa Voltes 5, sa Daimos, sa Mazinger Z, yung split yung screen tapos satsat lang, 'di ba? We're now going to fight him. We're going to fight. Ganyan. Oh, battle stations, ganyan. Yon, no? So, eto meron ring isang Mechanic Resurrection R13, syempre dahil Jason Statham yan, isang favorite ko na nang bibiyak ng mga leeg. At Margarita indie film, ito ay indie film, maikli lang na indie film project po ni Father Jerome Marquez, SVD, ang producer po ay Sacred Heart of Jesus Parish. Yan, mula Monster na biglang naging Sacred Heart of Jesus Parish. Ayan. Yan, sa TV naman. Yan, konting sa TV. 1 minute. Yan, Ayan, yung mga SPG na lang, 10,000 hours na ipapalabas sa TV. And then Ben Delubio. Tapos On the Job, ayan yung mga pelikula na action. Na ipapalabas sa Okay, television. tapos Chupacabra, it's about drugs. And Laugh Camera Action. Yan, yung mga SPG, Basagulero. Yan, pag yung mga pelikulang pang-action nilalagay sa TV, usually SPG. Like ito sa for ABS-CBN, Attack on Titans. Yan. Yan dalawang Attack on Titans, merong version yan na full animation, manga anime, at merong na yung live action. Yan. Ano yan? Yan, tapos Rogue, and then The Last Nights. Itong isa mukhang very relevant to. Ang title ay Chupacabra, Yan. SPG. Yeah, drugs ang pinag-uusapan Tungkol dyan. sa it fires up the horrific mythical Chupacabra with drug lords and drug cartels. Yan, meron pang Napapanahon. Daybreakers, which is Napapanahon ka which is di ba, nakakatakot rin. And ito, Midnight Prayer Helps. Yan. Ito ay it presents a family problem detailed by the host in a manner that requires SPG. Kasi maski ito ay religious, Ayan, hindi syempre, automatic. talagang detalyado ang mga problema ng isang pamilya. Yan. Nako, nakita kong nakapamewang si Miss Racy Amado na Nakita mo na. parang ginaya niya si Gamera. Nakapamewang na. Sige, magpasalamat na po tayo. Marami pong salamat, BM Jackie. Thank you, Miss Donna. BM Mario, thank you po. Thank you, at sana hindi makalimutan ng mga nanonood na nakikinig na ang araw natin, National Heroes Day, Tama. para sa mga bayani, hindi lamang yung mga namamatay, kundi para sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapakabayani kahit sa pamilya lang nila, sa lipunan nila. Actually po, yung pagiging bayani, yung to be heroic, may tinatawag po na heroic minute. Ito po yung sa paggising sa isang takdang oras o minuto kapag umaga. Sabi nga po ay lagay natin sa alarm clock natin, madali na, meron tayong cellphone, 5:30 gising. Kumbaga po, kung hindi ho tayo, napakahirap pong gawin yan.
pag biglang tawad, snooze, 10 snooze. minutes, 10 At sabi minutes. ng isang expert po na isang spiritual master, imagine that on the first skirmish of the day, you already lost it. That is why it is called the heroic minute. Yan po, isa rin pong pwedeng pamamaraan ng pagiging bayani. Ito po inyong lingkod, Attorney Eugenio Toto Villarreal. Nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga televiewers, lahat po ng ating mga tagapakinig, at sana po tandaan natin sa matalinong panonood, magandang kinabukasan ang kasunod. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Hanggang sa susunod na Lunes pong muli, ito po si Donna Dominguez, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.